2 million kilos. Yes po. 2 million kilos. So hanggang ano lang po Kasi lahat ng kaso nyo ng araw, tinitira ko. So ayun po, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo dito at may mga titirahin pa tayong mga lugar po. Sa pamumuno rin po ng Meralco, kasama po natin sila. Thank you naman. Oh yeah, meron ba kayong Oy, good to see you again. Sige lang. Okay, sir. Oh, ito. Palit ang mga mic nyo. Well, based nga sa ginagawa ng Meralco, o yung blight operation na ito, the private sector through Meralco and the local government unit, City of Manila, is now heeding the call of our constituents in as much as we can to clear up weight sa mga poste namin. At saka yung madalas makikita mo yan sa commentaries, no, yung spaghetti wire. With this effort headed by Meralco, the least thing that we can do is to be grateful to Meralco na at least may nakikinig sa amin at may tumutugon sa panawagan at request ng taong bayan. Kaya kahit pa paano, na kilos of unnecessary, unrealized and unusable wires. Malaking bagay yun. Hindi kaila sa inyo, a few months ago, I think it was fully televised and covered, na may tumumba rito, just supposedly, maswerte na maswerte tayo, walang buhay na nagdisgrasya. And with the effort of Meralco and your city government at ang mga barangay, hindi man natin maperfecto, pero sigurado ako mababawasan na yung probability na may tumumba ulit na poste. In fact, may isang netizen kahapon pinoward sa akin yung pictures somewhere in Aboneros, and we'll visit that also. So, pag nagtulong-tulong talaga ang private sector at gobyerno, inch by inch, meters by meters, and before we know it, we've achieved several miles of making the city of Manila pleasant, liwalas, at panatag na pamumuhay. So we're very happy to the NBP group of companies and particularly to Meralco. Kasi makikita nyo dyan, no? Maaaring Meralco ang ulot-dulo o simula, pero kasama din dyan ang cooperation ng PLDT and all other telcos that may be utilizing itong mga pose. Sir, gano'n yung kapaggal nito na, just for context? They've been doing it since April, somewhere else. And during our last meeting, medyo magpo-full blast ang Meralco sa Manila. May special request kami. Okay. So, ano yung special circumstance ng Manila? Unang-una, gusto natin magpasalamat to the boss for supporting us in this video. Ang laking bagay pag nakampi mo sa Puro. At as we have been saying in the past, kami sa private sector, pag
particularly sa Meralco, walang support the government ay mahihirapan. Pero iba talaga kita namin itong puso support ng Manila. Kaya talagang todo-todo rin sa mga pagkilos natin. As the good mayor said, 2 million kilos of unnecessary wires na actually pandemic. Daming nagsampay ng mga linya nila. Ito clear sa clear sa Manila, basta na lang nila sinampay yung kanilang mga linya, advantage na yun ng situation. So ngayon, nandito tayo sa situation. Pero alam mo naman na kami sa Meralco, of course, talagang hindi namin hinihilan yun. Hindi na tayang ako dito na ihaw. Sa mata na pag-enquire, literally yung trabaho. Again, our police thanks to the government for helping us in this. Ayan na, mananawagan na ako, no? Kasi we made a commitment as City of Manila. Ito na, at least, let me use this avenue. All those telcos or any other services na gagawin o Meralco, hindi na po kayo pwedeng mag-hit. Simula last week to, sinabi ko na to kay Andres at saka kay Engineer Rana. Kukuning pahintulot muna sa Meralco. So it's the other way around. Dati, bulag ang Meralco, basta inaprobahan ng City Hall, maglalatag na. At ang gagamiting panangga, pagsilita ng mga operatives o inspector ng Meralco, may ano kami, may permiso kami sa local government. Ngayon, ni-reverse ko. Because they know better than us the load capacity of every post. And they understand very well kung ano lang ang dapat na nakasampay dyan. So, ang ginawa ko, as a matter of policy of the city, kaya yung mga magkakabit, that goes to everyone. We're not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development, and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. But if it is not, then we will heed and follow the direction of Meralco. Kasi at the end of the day, puro high tension wire yan. So, ano yan, mas delikado yan para sa mamamayan namin, no, sa lungsod. Kaya naka-reverse niya. So, I think that statement is being addressed to future developer of our utilities using our lamppost or Meralco na poste. Sir, ano lang for those the first time itong makikita o either one or both, bukod sa sakit sa mata, gaano siya kadelikado? As I have said, it's the load. No? Particular load lang ang mga poste. At yung ibang poste, in fairness, na pag-usapan na rin namin last week, yung mga for anong tawag natin din, tatanggalin na retirement. For retirement. Yun, kailangan. Karga mo ng load yun, tutumba yan. Una, perwisyo na yung kuryente pag nawala. Pangalawa, iniiwasan natin siyempre buhay na pwedeng madisgrasya o masaktan. So it's more on public safety. The eyesore concept or the eyesore idea, bensin lang yun. Pampasarap lang. But it's more on, we are concerned to the safety of the pedestrian or the passers-by or those passing through our street. Hanggat maaari, siyempre. We cannot promise you 100%, but trying to minimize the possibility of accident. Nandito din si Vice Mayor, si Atchinsa nandito din dumating. Matagal-tagal. Ito, sawa. Hanggat may problema. Ano naman kasi yan
yung urban blight na yan, na initiative ng Meralco, hindi lang naman dito sa Maynila. I think they're gonna do it sa area na siniservices. We're just taking the advantage of them going back to Manila and throw all the necessary support ng city government agencies na mapagtagumpayan nila yung plano nilang maisaayos, maitama, at maging ligtas yung mga poste at kawad ng kuryente. Sir, may karamihan question lang po. Yun po, again, risk pag sobrang dami. Well, alam naman natin yung nangyayari in the past. 2 years ago. Too much low sa sa mga poste. Malamang sa pwede yan. Sa lahat, ang importante yung safety. Yung public safety. We have conducted this specifically to address the public safety. Kasi siyempre ayaw naman natin especially the safety of citizens. Apart from sequence, your also is power interruption. Well, that's also part of it. Pero talagang higit sa lahat, safety ng tulog ko. Kasi yung magandang pananaw o yung pagkakaroon mo, maliwalas ka, tapos yung possibility ng interruption problema din na. Pero higit sa lahat, yung aligtasan ng mga Gano'n po itong importance, sir? ako lalo na. Kasi alam mo naman, pagtagulan, nagiging yung possibility na power outage doon about well, lalo pag pinagkunan. So, ito, ginagawa ko mga policery, yung patulan na tayo, para maayos natin ang mabuti yung mga poste natin, hindi maglalan. Kasi magkaroon ng, kasi otherwise, dumaan mga malakas na amin, maayos tayo. Iwas naman. Sir, may chance na nag-legal hindi ko lang just being